Hi guys! Welcome to my channel. Thank you so much for tuning in and welcome to another episode of our Contra Meta series. Sa ating huling mga vlogs, ang ating mga nakalaban sa arena ay ang PBB or ang Plant Beast Bird, ang AAP or ang Aqua Plant, dalawang ABP or ang Aqua Beast Plant at Aqua Bird Plant. At dito naman sa episode na to, ang ating makakatunggali sa arena ay ang isa pang meta na kinakatakutan ng karamihan, ang tinaguriang mga Terminators. Excited ka na ba na malaman ang mga arena strategy kung paano kalabanin ang mga Termi? Kung excited ka na, type I'm excited sa ating live chat. Pero bago ang lahat, meron ulit tayong pa-contest. Ready ka na ba? Kung ready ka na, type I'm ready sa ating live chat. Alright, so dito sa vlog na ito, meron tayong i-feature na 6 arena matches laban sa mga Terminator. At ito ang ating pa-contest. Hulaan nyo kung ilang beses natin one-hit delete ang Termi ng kalaban gamit ang ating Beast Axe na si Butter. So ano ba ang ibig sabihin ng one-hit delete? Ibig sabihin sa isang round kapag naglapag ka ng 4 cards ay mapapatumba or mananockout mo agad ang kalaban. So, ang contest natin ay hulaan nyo kung ilang beses mananockout or mapapatumba ni Butter ng one-hit delete lang ang Termi ng kalaban. So, kasama dito kahit mag-last stand yung Termi niya. So, meron tayong 6 arena matches laban sa Termi at kung hula mo lahat ng matches na yun, napatumba natin ng one-hit delete ang Termi. So, type mo dyan sa live chat, 6. Kung tingin mo naman, 5. So, type mo 5 or 4, 3, 2, 1 or 0. Depende kung anong hula mo. At meron ka lang dalawang chance para manghula. At ang unang dalawang makakakuha ng tamang sagot ang mananalo ng ating GCash prize. Alright, so clear ba ang ating instructions? So hulaan nyo kung ilang beses one-hit delete ni Butter ng ating Beast Axe ang Termi ng kalaban out of 6 arena matches. And before we go to our arena matches laban sa Termi, please don't forget to like this video, subscribe to my channel, and also hit the notification bell so you can get notified every time we release a new video. So let's get started. Tara, samahan nyo akong sumabak sa arena laban sa mga Terminator. Let's go! At ang una nating makakatunggali sa arena ay si Timang 2. Ang kanyang mga axes ay isang Dusk, Reptile ay Termi, at Bird. So, ang kanyang Bird ay may Dark Swoop, pero kakaiba kasi meron siyang Ronin, single combat card. So, hindi siya pure na Bird. At ang kanyang Termi ay nahihilo na ang mata. So, tingin nyo ba mapapatumba natin to ng one-hit delete? So, merong Feather Launch din yung kanyang Bird. And wala tayong na-receive na October treat for round 1 for our Plant Axe. So, tingin ko pwede tayong mag-skip turn. At nag-skip turn nga lang din ang kalaban dahil wala rin siyang energy gainer. So, kung pansin nyo, yung plant niya instead of steal energy is a drain bite. Pang heal yung sa mouth ng kanyang tank, yung Dusk. So, round 2 na tayo. Hindi pa rin tayo naka-receive ng October treat. Pero tingin ko kailangan na nating tumira dito for our Aqua Axe dahil ang bird ng kalaban, mayroon siyang Risky Feather at ang isang attack nito sa ating Aqua Axe is nasa 175 ang bawas sa HP. Kaya kailangan nating mag-put up ng shield. Pero tinanggal natin. Okay, tinanggal natin at nag-isip tayo kung aatake na nga ba talaga siya this round or next round pa. At tama ang naging desisyon natin na wag muna mag-shield up para sa ating Aqua Axe kay Bubbles. At eto na, tumira ang kanyang bird sa ating plant. Nag-Mystic Rush din ang Termi niya, nag-Drain Bite at nag-Healing Aroma naman ang kanyang Dusk. So that's it for round 2. Alright, so tayo naman yung aatake, dalawang Cattail Slap at nakapag-heal tayo ng konti doon ng vegan diet. So, round 3 na tayo. Ito, tingin ko, pwede na nating likuran ang kanyang bird. So, sakto, meron tayong mga ditong set of cards for our Beast Axe, si Butter. So, tingnan natin kung shieldan pa ba natin tong ating Plant Axe, si Blossom. So, makaka-survive pa ba siya? So, tingnan natin ano mangyayari dito sa round 3.
So, tingin nyo, magda-dark swoop na rin ba ang bird ng kalaban? At eto, tumira lang siya ng isang feather launch. Hindi siya nag-dark swoop. At eto na, lilikuran na natin. Cheating jump, single combat, nag-critical at isa pang critical. At last hit ng prickly trap na one hit delete natin. Ang bird ng kalaban, nag-mystic rush lang ang kanyang tourney. At nag-healing aroma ang kanyang dusk. At October Tit din. So, natakot ang plant niya or ang dusk na siya yung aatakihin ng beast natin. Pero hindi niya siguro na-expect na manlilikod tayo doon at tumira tayo ng prickly trap. Hindi natin nabasag ang shield ng kalaban kaya kapag draw siya ng card. So, eto na. Round 4 na tayo. Tingin nyo, one hit delete ba natin ang Termi dito sa arena match number 1? So, round 4 na tayo, tumira ang Termi ng kalaban ng allergic reaction at ng chomp. Pero hindi tayo doon nagkaroon ng stun. Dahil para gumana ang stun sa chomp, kailangan siya may kasama na 2 cards. So, dapat at least 3 cards para ma-stun yung sa ating plant axis. So, eto na! Meron na tayo ditong 4 energy. Tingin nyo ba? One hit delete natin ang Termi ng kalaban or baka may sticky goo siya. So, hindi natin siya one hit delete. So, ano kaya mangyayari dito sa round 5? Excited na ba kayo? So, tingnan natin kung one hit delete nga ba natin ang Termi niya dito sa round 5. So, ang tumira lang ay ang Dusk. Walang tira na sticky goo ang kanyang Termi. At eto na, Nutcrack. Nag-last stand, pero counted to. Counted siya dahil na one hit delete pa rin naman natin. So, tumira lang ng 2 Carrot Hammer ang kanyang Dusk. At eto na tingin ko for this round, kailangan nating tumira na at least isang card para ma-end natin yung last stand ng kanyang Termi kasi baka tumira pa siya ng card. So, tingin ko pwede tayong tumira ng isang prickly trap. Or ano bang magandang itira dito. Pero maganda talaga at least 1 card just to end the last stand of the Termi in case magbigay pa siya doon ng card. Kasi sayang din pag nabawasan pa yung HP ni Butter. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 6. So tumira lang tayo ng isang prickly trap. So hindi ko tinira yung Nutcrack kasi mas effective yun if 2 Nutcrack yung ititira natin. At tumira tayo ng prickly trap sa Dusk ng kalaban, nag-Drain Bite lang siya. At na-end natin ang last stand ng kanyang Termi. So, eto na, round 7. Titirahan na ba natin to ng combo ng single combat na 2 Nutcrack? Kaso, baka mag-put up siya ng makapal na shield and mag-healing aroma lang din. So, baka hindi ganun ka-enough ang ating damage. So, sayang ang energy at sayang ang cards. So, tingin ko pwede naman tayong mag-take chances na mag-skip turn dito dahil hindi naman ganun kasakit ang damage ng Carrot Hammer at Drain Bite ng plant card sa isang Beast Axis. So, nag-skip turn lang tayo doon. Tumira siya ng Drain Bite, so nakapag-heal siya ng konti. And Carrot Hammer, so nabawasan siya ng energy since hindi natin na-break ang kanyang shield. At eto na, buti na lang binigyan din tayo ng napakagandang combination of cards. So, kailangan natin mag-dismiss uli ng cards kasi up to 12 cards lang yung pwede mo maipon sa isang deck. At ito na, 2 single combat, 2 Nutcrack at may isa pa tayong extra energy. So, itira na rin natin ang Star Shuriken sa ating Aqua Axie, ang highest damage card natin. So, ito na, Star Shuriken at 2 single combat, critical at isa pang critical Nutcrack. Nag-last stand pa siya, pero isa pang Nutcrack. And that's it for our first arena match against sa Termi victory! At na one hit delete natin dito ang Termi. So, meron na tayong 1 point. So, now let's move on to our second arena match. At ang makakatunggali naman natin dito ay si Balibag. Nakakatakot naman ang ating kalaban na to. Ibabalibag tayo. Ayan, tingnan natin ano ba ang mga axis niya. 2 plant at isang reptile or Termi. So, ang unang plant niya, sa frontliner niya, meron siyang healer type, may healing aroma. Ang kanyang nasa mid laner naman ay may disguise. So, energy gainer naman ito. And pareho silang may vegetal bite pang steal ng energy. So, ito, tirahan na natin ang kanyang unang plant. Tingnan natin kung kaya natin one hit delete itong plant na ito dahil mahirap kapag nanakawan tayo ng energy. So, tira na lang tayo. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 1. Enough na ba itong ating cards para mapatumba ang plant ng kalaban? Tingin nyo, enough na ba to? Or hindi pa din kasi baka mag-shield up lang din siya. Or titira ba tayo o hindi? Ano nga ba talaga? Ano nga ba talaga ang gagawin natin? Titira ba or hindi? Tinanggal natin. And sana hindi siya magdalawang
magtatlo or hindi. Ilan ba ang cards? Ayan na nga. Nag-steal energy! O, diba? Hindi pa natin tinira na nakawan tayo ng isang energy doon. Nakapag-gain energy din siya dahil sa disguise. At ano kaya ititira na isa pa niyang plant? Isang carrot hammer. So, hindi naman natin nabasag yung shield niya doon. So, buti na lang dahil hindi siya doon nakapag-gain ng energy. At eto na! Buhay pa rin naman tayo. Okay. Ito yung hindi nakakatakot sa dalawang plant. Hindi kayang itumba agad ang plant natin. So, mas takot tayo kapag may beast yung kalaban mo. Pwedeng mo one-hit delete yung plant natin. So, in this case, so pwede tayong tumira lang ng isang October treat at isang vegan diet sa ating si Blossom, ang ating plant axi, para makapag-heal tayo ng konti. Pero baka mag-steal energy uli ito. Tingnan natin ano kaya mangyayari. Hindi pa ba natin susubukang patumbahin ang plant niya? So, hindi tayo tumira pa din doon kasi in-expect natin na mag-October treat lang siya at yun na nga, nag-shield up lang siya doon. So, masasayang kung titira na agad tayo doon kay butter and sayang din kung matutumba na rin agad ang ating plant. So, nag-shield up din tayo doon. So, round 3 na tayo. Meron tayong vegan diet para sa ating si Blossom, ang ating plant axi. Meron ding prickly trap. Samahan na rin siguro natin para mas kumapal ang shield at para tumaas din ang damage. So, hindi mo na rin tayo titira dito para kay butter. Iniipon pa natin ang isa pang nutcrack para mas masakit ang damage. And ito, tingnan natin kung ano nga ba ititira dito sa round 3 ng kalaban. Mag-steal energy ba siya o i-full blast na para mapatumba ang ating si Blossom. So, tayo ang unang tumira. So, nakapag-heal tayo ng konti. And prickly trap, hindi ganun kataas ang damage kasi hindi tayo yung last na titira. At eto na, nag-disguise ulit. So, nag-gain energy siya doon. Spice surprise. So, na-disable ang ating mouth card at nag-steal siya ng isang energy. At isang plant naman niya, nag-October teeth at nagnakaw na naman. Grabe naman yun. Nanakawan tayo ng dalawang energy for that round. Yun ang mahirap, no? Kapag ang kalaban mo ay may vegetal bite. So, you can expect na ma-stealan ka talaga. Minsan, nakakainis talaga siya pero wala tayong magagawa. And ito, enter na lang tayo. Kasi dalawang energy, so wala yung masyadong magagawang damage. Kailangan natin at least 4 para either mapatumba natin ang plant ng kalaban or pwede rin naman natin likuran kung bibigyan tayo ng cheating jump. So, tumira na ang kanyang Termi, Sticky Goo, Mystic Crush at Allergic Reaction. So, nakapag-draw tayo ng card doon dahil sa bug card. And nag-carrot hammer at healing aroma ang plant niya. So, isa pang draw card. So, kahit nasa gitna, no, nagpa-draw card siya. Siguro, inaantay niya na lumabas din ang cards ng kanyang Termi. So, eto na, meron na tayong cheating jump. So, ang dami natin kailangan i-dismiss na cards. So, ang hirap mamili kasi kailangan natin na ma-maintain talaga yung cards ni Butter para sa plant at sa Termi. Ang dami natin i-dismiss na cards ng ating aqua. Grabe. So, ito, tingnan natin. Manlilikod na ba tayo dito? Ititira na ba natin to para sa kanyang Termi? May sticky goo kaya to? Or one-hit delete natin? Anong tingin nyo? Eto na, round 5. Tumira ng dalawang cards. Sticky goo pa to. So, nabasag ang shield. Hindi nag-sticky goo. So, dalawang critical at nutcrack na one-hit delete natin ang kanyang Termi. So, hindi siya nakapag-sticky go doon. So, kaya natin siya na one-hit delete. So, round 6 na tayo. Napatumba na natin ang Termi ng kalaban. Pero challenging pa rin tong kalaban natin dahil dalawang plant na parehong may steal. So, nag-skip turn na lang tayo doon. Tingnan natin kung magnanakaw lang ba siya or makakasamba tayo dito dahil mag-shield lang sila. So, October treat ang isa niyang axi at ito na tumira ng dalawang spicy surprise. So, napatumba na niya si Blossom at ito na nga, nagnakaw ng energy, ng isang energy at healing aroma. So, round 7 na tayo, 2v2, Aqua and Beast versus sa dalawang plant na may vegetal bite. Kaya napakahirap mag-decide kung paano ba ang gagawin na discard kasi kailangan din natin makaipon ng energy. We have to take chances mag-skip turn. Pero medyo mahirap siyang gawin kasi baka manakaw lang at sayang lang din kung hindi natin sila manadamage just na nakawan pa. So, ano nga ba talaga ang tamang discard dito? Gamitan na ba natin na Spice Surprise pero yung isa lang yung madi-disable natin na mouth card yung sa gitna, pwede pa makapangnakaw. So, tirahan na lang natin to paunti-unti hanggang sa mabawasan natin ang health niya kung hindi siya mag-healing aroma doon. So, mababawasan natin ang kanyang HP. So,
hindi ganun ka-effective ang prickly trap dahil hindi tayo yung huling tumira. So, disguise lang siya doon. Buti na lang tumira tayo kasi vegetal bite pero nakapag-gain energy siya doon dahil sa carrot hammer. So, round 8, naku, abot pa ata to ng blood moon. At kailangan na natin mapatumba ang kanyang healer type ng plant kasi mahirap na pag umabot sa blood moon. Mahirap to patumbahin. So, ang kapal ng shield. Grabe naman yun. 165 at grabe! Grabe, nakachamba tayo doon. Nag-critical, mga kaibigan ng ating nutcrack. Hindi natin isahan yun. At yun, napatumba na natin siya. Nag-carrot hammer siya doon. At puti tumira tayo kasi ito na naman, nag-knockout na naman siya ng energy. Nag-attempt to steal energy. So, dismiss natin ang cheat and jump. At ito, tingin ko pwede tayong tumira dito ng Spicy Surprise para ma-disable natin yung mouth card. And then for the next round tayo mag-skip turn para makaipon tayo ng energy. So, ma-disable ang kanyang vegetal bite for the next round. Tumira ang kalaban ng October Treat, isang disguise at Spicy Surprise. So, hindi natin magagamit dito ang Nutcrack dahil disable ang ating mouth card. So, pero disable na lang. I-dismiss na lang natin ang cheating jump at pwede pa naman din tayo makatira ng single combat. Pero, dalawa lang ang energy natin. So, tingin ko we can skip turn for this one. At sana hindi siya tumira ng chili. Ng Spicy Surprise. Buti na lang, nag-October Treat lang siya doon. At Blood Moon Curse, minus 50. Buhay na buhay pa ang ating si Butter. At sakto hindi niya tayo nilagyan ng Spicy Surprise. Yun ang pagkakamali niya. Dahil ngayon, pwede tayo makatira ng ating combo ng dalawang single combat at dalawang nutcrack. Enough na ba to? At yan na nga, napakakapal din ang kanyang shield pero enough ba to para mapatumba ang kanyang plant? Critical! At ito na ang dalawang nutcrack, 165 at isa pang, grabe naman yung critical ulit. And that's another victory against sa mga Termi. So, for arena match number 2 na one hit delete uli natin ang Termi ng kalaban. So, now let's go to our third arena match at ang ating namang makakatunggali dito ay si Team Uno. Ang kanyang team ay Plant, Beast at Reptile. Ang Termi niya ay nasa pangdulo ulit. So, tingin nyo ba, one hit delete ulit natin to? So, ang kanyang plant instead of vegetal bite ay Chomp. So, pwede tayong mag-skip turn dito pero nakakatakot pa rin dahil ang beast na ito ay pwedeng ma-one hit delete ang plant natin. So, tira na lang tayo ng October Treat. So, in case hindi siya tumira, so pwede tayo makapag-draw ng card doon. At kung tumira siya, so may shield tayo para sa ating si Blossom. So, for round 1, hindi tumira ang kalaban. Nag-skip turn siya doon. So, kailangan na makapag-ipon din kasi ng energy. Kung gusto mo manalo, gamit ang turn meet, wala kang energy gainer. So, kailangan mo talaga na mag-ipon ng energy, skip turn. So, for round 2, dahil wala tayong October Treat, tingin ko kailangan natin bigyan ng napakakapal na shield ang ating plant. Or, ano ba ang gagawin natin dito? Ang hirap mag-decide pag walang October Treat dahil tinira na natin siya ng round 1 kanina. Hindi tayo binigyan ulit for round 2. So, isang ka-tail slap lang para kung di tumira pa rin yung beast. So, for next round, may chance pa rin tayo para makapag-draw tayo ng card. So, ano ba ang tamang discard dito? Tingin nyo, titira na ba yung beast niya? Nilahat na natin ng sandaang buong lakas. Ka-tail slap, isang vegan diet at dalawang prickly trap. So, let's see what will happen here sa round 2. At eto na, sa round 2, nagmakapal na shield din ang kanyang plant. Tumira ng disguise, October Treat, carrot hammer, at isang chomp. So, magkakaroon tayo ng stun dito. And tasala, mag-miss ang una nating tira. Buti na lang, una natin nilapag ay ang cat-tail slap. So, nakapag-heal pa rin tayo doon. At dalawang prickly trap, nag-base ang damage. Nabasag natin ang carrot hammer. So, nag-gain energy siya doon. So, nabawasan lang natin ng konti ang kanyang buhay. So, round 3 na. Ito, meron ulit tayong cat-tail slap. So, tingin ko naman, titira na yung beast dito. Nakapag-gain siya doon ng dalawang energy. At ano ba ang mangyayari dito sa round 3? Feeling ko, titira na kasi yung beast niya. So, at eto na nga. Tumira tayo ng Spicy Surprise para ma-disable yung chomp ng kanyang plant. At eto na, nakapag-draw tayo ng card dahil sa cat-tail slap. At critical, nakasurvive tayo doon. Pero may sticky goo, pahabol pa. So, bug card, nag-draw card ulit tayo doon. Grabe no, ang kunat talaga ni Blossom. Hindi nila napatumba. Ayan, so kailangan natin mag-dismiss ang card. So, kailangan natin i-dismiss ang card ni Blossom dahil hindi natin siya maililigtas. At tingnan natin, ito na ba? Malilikod na ba ulit tayo dito?
Kaya ba uli nating one-hit delete ang termi ng kalaban or meron ba siyang ilalapag uli na sticky goo? So tingin nyo ano ang tamang sagot? One-hit delete ba or hindi? So tingnan natin ano nga ba mangyari dito sa round 4. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 4. Kaya naman natin mapatumba ang termi. Tumira ang termi na sticky goo ba ito? Ayan, shooting jump. Nag-critical na break ang shield, hindi siya nag-sticky goo. Kaya eto na. Grabe naman talaga, napakasakit ang nutcrack. 325 yung damage. At na one-hit delete uli natin ang termi ng kalaban. So, 3 points na tayo. So, lumalapit na ba ang hula nyo? So, ilan kaya out of 6 arena matches ang beses na mapapatumba natin ang termi ng kalaban? One hit delete. So, 3v2 and kung pansin nyo, no, yung formation natin, nagkabaliktad si Butter at si Bubbles dahil itong formation na to ay pang-adventure, hindi natin napalitan. So, pero tingnan natin kung mananalo pa rin tayo ng ganitong formation. So, for round 5, so tira tayo ng isang Spice Surprise. Though wala naman siyang pang-steal ng energy, kailangan nating ma-prevent na malagyan tayo ng chomp for the next round. So, tingin ko titira yung beast niya para mapatumba ang plant natin, si Blossom. Pero tingnan natin kung ano nga ba ititira nitong plant niya. So, tumira tayo ng Spice Surprise. So, for the next round, hindi tayo magagamitan ng chomp. At ito, nag-nutcrack ang kanyang beast. So, ano kaya ititira ng kanyang plant? Isang October Treat at isang Carrot Hammer. So, hindi natin nabasag ang shield. So, hindi siya nag-gain ng energy doon. So, round 6 na tayo. So, tingnan natin sino ba mas okay tumira dito. Si Butterbar or si Blossom? Tingnan natin kung ano mayari dito sa round 6. Alright, so for round 6, so tingin ko mas kailangan natin bigyan na rin ng makapal na shield ang ating Aqua Axie, si Bubble. So, gamitan natin ng Spicy Surprise, ng Angrelam, siguro, at saka isa pang Angrelam para makapal-kapal ang shield at mas pataasin ang damage dahil baka tumira na rin yung kanyang Beast Axie dito. So, para hindi tayo mapatumba. So, tumira tayo. Uy! Grabe! Nag-critical yun! At yan, napatumba natin ang kanyang plant. At eto na, tumira ng 2 nut throw, isang single combat, pero hindi tayo napatumba ng kanyang miss. So, round 7 na tayo, 2v1, tayo unang titira. So, tingin ko patirahin pa rin natin ang ating Aqua para later kapag 1v1, so una pa rin naman titira si Butter. So, 2 nutcrack. So, tingin ko kaya naman natin papatumba ang beast ng kalaban. So, 2 Star Shuriken para mas mataas-taas din ang damage. So, konti na lang natira sa HP ng beast ng kalaban. Pero napatumba na rin ng beast ng kalaban ang ating Aqua. At dahil tayo unang titira si Butter, so 2 nutcrack. So, tingin ko mapapatumba na natin ang beast ng kalaban. So, nutcrack last stand. At nag-critical ulit pero may natira pang isang bar. At buti isang bar na lang yun. So, nag-critical ang tira din niya. So, that's it for our 3rd arena match. Another victory! At wag na nating patagalin pa, tara nang dumako sa ating 4th arena match laban sa mga termi at ang ating mga kalaban ay panggatas lang kay Baby Please. At eto na, for round 1, binigyan tayo ng napakagandang cards para sa ating si Butter, ang ating Beast Axie, 2 single combat at isang nutcrack. At ito, walang October Treat ang kalaban. So, meron lang siyang turnip. So, tingin ko kaya nating mapatumba to ng 1 round lang, 1 hit delete. Pero ano ba, i-reserve ba natin tong card na to para sa termi ng kalaban? Para makapanglikod tayo later or titira na ba tayo? Ang hirap mag-decide pero sayang naman kasi kung mag-steal energy siya. So ano ba, one hit delete na ba natin to? Ang plant? Or hintayin natin magkaroon tayo ng cheating jump para sa termi ng kalaban. So kung kayo guys, titira nyo na ba to? Or skip or end turn? Ano ba ang magandang itira dito? Kasi baka mag-knockout lang siya ng energy. So tira na lang tayo. So ano ba talaga? Ayan, malapit na mag-end ang ating timer. So, tumira na lang tayo. At, eto tumira din ang kanyang Aqua 3 cards. Pero, hindi naman ganun ka-effective ang Aqua cards against sa Plant Axie. Pero, grabe yun. Nabawasan din ang ating buhay doon. At, wala siyang ka-shield para sa plant niya. 2 single combat at isang nutcrack. Grabe naman. Nag-critical ulit. 272. At, na one hit delete natin ang plant ng kalaban. So, round 2 na tayo. 3v2. At, meron lang din siyang 2 energy dahil tumira siya ng free cards kanina ng kanyang Aqua.
So round 2 na tayo, may 2 energies na lang dito ang kalaban. So tira na lang tayo ng isang October treat para mabigyan natin ng shield ang ating plant axis, si Blossom. Para kung tumira man siya ng 2 cards, makasurvive pa rin tayo doon. So tumira pa rin ang kalaban, tumira ng fish hook ang kanyang aqua at isang allergic reaction ang kanyang Termi, pero nakasurvive tayo doon. Grabe, kunat talaga ni Blossom. So, round 3 na tayo. Meron na lang 2 energy ang kalaban. So, tingin nyo, lagyan pa ba natin ng shield si Blossom? So, pwede tayong maglagay ng isang vegan diet kasi kapag tumira lang yung aqua niya ng isang card, so pwede tayong makasurvive doon kasi kailangan din niya makapagtipid ng energy para sa kanyang Termi. Pero kung 2 yung ititira niyang cards, so mapapatumba niya yung plant natin. So, sayang lang yung isang energy natin. So, pero tingin ko, pwede tayong maglagay dito ng isang vegan diet. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 3, makakasurvive ba tayo sa tira ng kanyang mga axis sa mga kalaban natin. So, let's find out kung tama ba ang desisyon natin na naglagay pa tayo ng isang card ng vegan diet or kung dapat hindi na lang. Dahil mapapatumba rin naman niya. So, eto na, round 3. At tama ang hula natin, tumira lang ang aqua niya ng isa lang card. So, makakatira tayo at na-damage natin ang konting HP ng kanyang aqua. So, round 4 na tayo, free V2, and hindi na natin, tingin ko, for this round, hindi na natin maililigtas ang ating si Blossom. So, lagyan na lang natin to ng 0 energy card, ang Cattail Slap. At tingin ko, pwede natin patumbahin ang Aqua Axie ng kalaban. So, 3 cards and Prickly Trap ang tira ni Butter. So, tingin ko, it will be enough para mapatumba ang aqua ng kalaban. So, tingin nyo, ano mangyari dito sa round 4? So, tinanggal natin na ang Cattail Slap para in case hindi siya tumira for the Termi, ang unang tumira lang ay aqua. So, last hit natin ay si Butter. So, mas magiging effective ang damage ng Prickly Trap. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kung ang titira ba ay ang kanyang aqua or ang kanyang Termi. At ang tumira, pareho. Natakot siya, nalikuran na natin siya, no? At tumira tayo ng Swift Escape at saka Star Shuriken at isang Prickly Trap. So, napatumba na natin ang kanyang Aqua Axie. Pero ito, ginamitan tayo ng Mystic Rush at 2 chomp. So, na-speed down tuloy si Butter. Ayan. So, tingin ko, hindi na natin mapapatumba ang Termi na to gamit si Butter. So, ito ang arena match natin ay hindi ata natin one-hit delete ang Termi ng kalaban dahil na-speed down tayo at may champa at wala na tayong cards para kay Butter. Pero na one-hit delete naman natin dito sa arena match na to ang plant ng kalaban sa round 1. So, skip or enter na lang tayo dito. So, tumira ang kanyang Termi, Mystic Rush, Sticky Goo at Allergic Reaction. So, nag-last stand tayo doon pero na-speed down ulit. So, sayang, wala rin naman tayong magandang cards. Kung meron, no, at tayo unang titira. So, kahit naka-last stand tayo, pwede tayong tumira sa Termi. Pero naka-last stand tayo. So, skip or enter na lang tayo dito. Or pwede rin tayong tumira na pala ng isang Spice Surprise para for the next round, ma-disable natin yung chomp, hindi tayo ma-stun. Hindi malalagyan ng stun ang ating aqua pag 1v1 na. So yan, nag-end last stand na si Butter, pero 1v1! At ito yung masaya dito, no? 2 energy lang ata ang Termi ng kalaban at tayo ay sagana sa enerhiya. And meron kayo, kung nanonood kayo ng mga previous vlogs natin, ganito ang eksenahan sa mga Termi. Kung gusto nyo manalo dito, at 1v1, make sure may sapat kang enerhiya or energy. At medyo maganda rin ang aqua natin dito dahil meron tayong pang-disable ng mouth card. So, for the next round, hindi tayo magkakaroon ng chomp. So, isang beses lang sa sala ang tira natin pag na-break natin yung shield dahil sa Sticky Goo. So, and another good thing sa aqua natin, meron tayong Swift Escape. So, hindi niya tayo mas-speed down kahit may Mystic Rush siya. Kasi pag ina-attack tayo at may Swift Escape tayo, so, mas-speed up pa rin tayo doon. So, eto na for round 8. Tingnan natin. Kahit mag-Sticky Goo to, ayan nga, nabasag ang shield ng Sticky Goo. Sumala, pero ito na, tatama na tong 2 tira natin. So, that's it for our arena match 4. Hindi natin na one-hit delete using si Butter, pero napatumba pa rin natin gamit ang ating si Bubbles. Alright, at tayo yung dumako na sa ating pang-5 arena match at ang ating makakalaban dito ay si Laban Alaksan at ang kanyang mga axes ay Plant, Beast at Termi. Ang kanyang plant ay may Prickly Trap at meron ding Vegetal Bite, so may pang Steel Energy. So for round 1,
wala tayong October treat pero meron tayong Cattail Slap. So, pwede tayong tumira nito in case tumira ang beast niya. And ito pala guys, ang turn me since meron din siyang bug cards. Yung Mystic Rush, Sticky Glue at Allergic Reaction. So, makakapag-draw din tayo ng card doon. So, kasi yung Cattail Slap is nagdodraw ng card pag ina-attack siya ng beast, bug, and mech. At ito na nga, tumira ang beast niya ng 3 cards ng Nutcrack pero hindi tayo na one hit delete doon. Diba? So, napakakuna talaga ng ating si Blossom. So, that's it for round 1. So, round 2 na tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Meron tayong 5 energy. So, tingin nyo, likuran na ba natin ang turn ng kalaban or mag-put up lang tayo ng October treat at Cattail Slap ulit sa ating plant para makapag-shield up tayo doon. So, tingnan natin kung ano mangyari dito sa round 2. At eto na nga ang ating mga kalaban. Nag-iisip pa ng kanilang ititira dahil sila ay matatalino, mga nakasalamin, ang kanyang beast at ang kanyang termi. So, eto, tumira lang ang plant niya. Grabe yun! Nagnakaw, 2 energy, 2 vegetal bite, isang October treat. Pero hindi naman niya napatumba ang ating si Blossom, ang ating plant axie. Buhay pa rin tayo. Pero nanakawan tayo ng 2 energy. Grabe naman talaga yun. Pero nakapag-draw naman tayo ng card doon. So, tingnan natin ano mangyayari dito sa round 3. We have to dismiss 2 cards. So, puno na kasi ang ating deck. So, kailangan pa ba natin bigyan ng shield ang ating plant? Meron tayo October treat at vegan diet. So, tingnan natin kung okay pa ba siyang bigyan ng 2 cards. Kasi sayang ang energy ko. Mapapatumba lang din siya ng kalaban. Kung malilikod naman tayo ng Termi, hindi siya 2 single combat, so hindi ganun ka-effective ang Prickly Trap sa Termi. So, effective to kapag Aqua or Bird yung nililikiran natin. So, naglagay tayo ng shield kay Blossom at tumira lang ng isang allergic reaction ang kanyang Termi. So, I think that's a good decision kasi makapag-heal tayo ng konti. Dahil meron tayong vegan diet. So, nakapag-heal tayo, 87. So, eto na, meron na tayong napakagandang set of cards para sa ating si Butter. So, tingin nyo ba guys, makaka-one hit delete ulit tayo ng Termi dito. So, sana wala siyang ilagay na Sticky Glue. So, napakagandang combo nito. Single combat at 2 Nutcrack. Or bakit, hindi pala. Ano ba ititira talaga natin? 2 single combat, isang Prickly Trap dun sa pagitan para in case mag-Sticky Glue, pero sayang din yung combo ng Nutcrack doon. No? So, tingin ka, kaya ito yung tinira natin para i-reserve natin yung 2 Nutcrack para dun sa plant axis. So, if mapatumba natin yung Termi for this round, so for another round, meron na tayong 2 Nutcrack para dun sa plant axis niya. At ito na nga, wala siyang Sticky Glue. So, single combat, Prickly Trap at isa pang single combat. At eto na one hit delete uli natin ang Termi ng kalaban at ang plant ng kalaban ay Carrot Hammer lang. O, diba? So, grabe, napakalakas talaga ng ating si Butter. So, ito, tira na rin tayo ng 2 Nutcrack or for the next round na lang kasi ano naman, tayo yung unang titira pero baka kasi mag-steal energy to. So, ano ba dapat itira natin for round 5? Tingin nyo guys, itira na ba or hindi? Nakakatawa, no? Ayan, and grabe naman yun, tinodong lakas pa rin niya. 3 cards ng Beast. Kala niya, meron pa tayong 2 October treat doon. So, ano ba ang gagawin natin dito? Ayan, so meron tayong enough energy. Dahil skip turn tayo kanina, so pwede nating mapatumba na tong plant ng kalaban. So, single combat at 2 Nutcrack. Pero kinapos kasi nag-shield sa doon. So, dapat pala nag-ano pa tayo, lagay pa ng isang Prickly Trap. So, tumira ang beast niya ng Nutcrack at Nut Throw. So, buhay pa rin naman tayo. Pero, eto na, napakasakit yung Prickly Trap. At nag-October treat siya. At Carrot Hammer, ayan na nga, sinayang natin yung ano natin doon, tira kanina. Kinapos, so dapat nag-ano tayo dun isa pang card para tumba na agad yung plant na kalaban. Pero anyway, so makaka-ano naman tayo dito, may free energies tayo para sa ating Aqua Axie for round 7. 2 na hinaba natin or isa lang or 3 hinaba natin para may enough shield tayo. Ano ba talaga? Ayan, so tingin ko pwede tayong tumira ng 3 cards para makapal din yung shield at para ma-sure natin na madidelete natin yung plant. At yan na nga, napakapal naman ang shield niya. So, madidelete ba natin to? At ayan na nga, nag-last stand pa. Ano kaya ito titira niya? So, nag-October treat at itong isa pa ay October treat ulit. Ayan. So, 1v1 na si Bubbles ang ating Aqua Axie versus ang Beast ng kalaban. So, dalawahin na lang natin ang cards. Magpunta tayo ng shield. So, Spicy Surprise at isang Angry Lamb. So,
Tingnan natin kung anong mangyayari dito. Ano ba ititira nitong beast ng kalaban? Ayan, grabe, nakakatakot to. Single combat. May critical. Ayan, not throw at dalawang not crack. Huwag ka naman mag-critical. Ayan, napaka ano naman ito, crucial. Ayan, 10 na lang ang buhay natin. At ito, tira tayo ng Angry Lamb at Star Shuriken. Pero ito, grabe guys. Nag-critical at nag-last stand pa ang kanyang beast. Nag-Star Shuriken tayo doon pero may isa pang natirang bar sa kanyang last stand at tumira ng Ivory Staff at grabe, napakasakit. Nag-drop aka tayo doon mga kaibigan. Napakasakit naman doon. Isang malaking pagkakamali. Dapat 2 Star Shuriken na lang ating tinira doon. So, ayun, natalo pa tuloy tayo, nag-draw, ayan. So, pero yun yung sa natutunan ko, no, mas maganda na mag-ano na lang tayo doon, 2 Star Shuriken kapag konti na lang yung buhay na beast ng kalaban. So, that's it for Arena Match 5. So, ang stats ng contest natin, ilang beses na natin napatumba ang termi ng kalaban ng one-hit delete. So, meron na tayong 4 na beses. So, 4 points na tayo. So, eto na, dadako na tayo sa huling arena match natin laban sa termi. So, tingin niyo ba, mga one-hit delete ba natin to? 5 ba ang sagot or 4 lang? So, sino kaya ang nanalo ng ating GCash prize? Huwag na nating patagalin pa, tara na at sumabak sa ating pang-anim at huling laban sa arena laban sa mga Terminator. At huli nating mga kalaban ay si King at ang kanyang mga axis ay Plant, Beast at Termi. So round 1, meron tayong October Treat at meron ding Vegan Diet at 2 Cattail Slap. So tingin ko pwede tayong tumira ng Vegan Diet at Cattail Slap or pwede rin namang October Treat para kung hindi ma-break ang shield natin so pwede tayong makapag-draw ng card. So tingin nyo ano ba mas magandang itira dito? Vegan Diet ba or October Treat? So, October Treat at isang Cattail Slap. So, in case tumira yung beast niya, so pwede tayong makapag-draw ng card. So, nag-enter tayo doon, hindi tumira ang kalaban. So, at least makapag-draw tayo ng card. So, yan, nakapag-draw tayo ng card para sa ating si Butter. At eto na, tingin nyo ba guys, one-hit delete ba natin ang kanyang Termi dahil meron tayong cheating jump ulit together with 2 single combats at isang nutcrack. So, kapag wala tong sticky goo, so, kaya nating one-hit delete ulit itong Termi na to. Pero tingin nyo, ano ba mangyayari dito sa round 2? So, mag-shield up ba yung plant or mag-sticky goo ba ang kanyang Terminator? So, naglapag din tayo ng Cattail Slap sa ating si Blossom, sa ating plant axis. So, in case tumira ang miss niya sa makaka-draw tayo ng card doon. At yan na nga, walang ka-shield na naman ang Terminator na ito. At eto, last hit ng single combat. So, na one-hit delete ulit natin ang Terminator ng kalaban. Tumira lang ng 2 cards ang bisang kalaban pero grabe naman yun. Nag-critical ang Nutcrack at eto pa, tumira ng Carrot Hammer at 2 wooden staff. Ayan na nga, nag-last stand ang ating si Blossom at na-delete rin niya sa round 2. So, 2v2. So, round 3 na tayo. Aqua Beast versus Plant Beast. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, hindi tayo binigyan ng magandang cards para kay Butter. Meron lang tayong Cheating Jump at Cricket Trap. Lilikuran ba natin ang miss niya para mabawasan ng HP nito? Or mag-skip turn na lang tayo at nag-enter lang tayo doon. Buti na lang tumira lang ang kanyang plant ng isang October Treat. So, eto, wala pa rin binigay na cards para kay Butter. So, ano ba ang dapat natin gawin dito? Wala naman siyang pang-steal ng energy. Yung mouth card ng plant niya ay Drain Bite at yan na nga, tumira na ang beast niya. Doon na-absorb, nag-gain siya ng energy doon at eto na ang combination ng Ivory Stab at 2 single combat. One-hit delete na ba niya tayo? At buti na lang, nag-last stand tayo doon pero tumira pa rin ang kalaban ng Carrot Hammer. So, round 5 na tayo. Nakalast stand ng ating Beast Axis si Butter. So, pwede na tayo dito mag-skip or enter. So, para mas makaipon tayo ng energy for the next round. Dahil mas kailangan natin mag-ipon dahil mag-game 1v2. So, wala namang pang steal ng energy ang kalaban. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 5. Kung titira lang ba ng isang card ang Beast na. Kung titira din ang kanyang plant. So, madadamage ang HP ng ating Aqua. So, tingnan natin kung tama ang desisyon natin na mag-skip or enter. Dahil baka pag tumira tayo for our Aqua, mag-put up lang ng makapal na shield yung plant na kalaban. So, sayang lang ang ating energy doon. So, yan, nag-gain energy lang ang kanyang beast. At buti na lang, nag-October Treat lang din ang kanyang plant. So, hindi nabawasan ang HP ng ating si Bubbles. So, round 6 na tayo, 1v2, Aqua versus Plant at Beast. So, for round 6, dahil meron naman tayong 8 energy dito, tingin ko kailangan na nating tumira ng 4 cards
para kung hindi man mapatumba agad ang plant ay mabawasan ang kanyang HP. So, gamitin natin yung makapal-kapal na shield. So, gamitin natin yung Spice Surprise, 2 Angry Lamb at isang Star Shuriken para mas makadamage tayo sa plant ng kalaban. So, pero tingnan natin kung ano yung titira ng beast ba niya or ng kanyang plant. At tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 6. Magpuput up ba ng napakakapal na shield ang kanyang plant? At ito na nga, napakakapal naman ang shield na to. So, tingin ko hindi natin masyadong mababasag to. Wala man lang tayo ka-damage doon. Grabe naman yun! Napakakunat naman ng kanyang plant. At ito, nag-gain energy ang kanyang beast. Pero ito, grabe naman. 2 drain bites. So, nakapag-heal pa siya doon. At wooden stab. At October 3, so nabawasan ang ating HP at napuno lang ulit ang buhay ng kanyang plant. So 1v2, round 7 na tayo. So medyo challenging to. So pero meron 6 energy tayo. So tingnan natin kung ano mangyayari dito sa round 7. So tira lang ulit tayo ng 4 na cards. So isang Spicy Surprise, 2 Angry Lamb at isang Swift Escape para makapalang ating shield in case tumira na ang beast niya. So ito, isang October 3 lang ang tinira ng kanyang plant. At tingin ko mahirapan pa rin tayong mapatumba to. Pero yun, grabe, nag-critical. Pero hindi pa rin natin kayang patumbahin. At yan, nag-gain energy ang kanyang beast. At ano pa kaya ibang cards na tinira. At ito na, nagdalawang Ivory Stab. Buti walang single combat yon. At isang Nutcrack, huwag ka naman mag-critical. At yan na nga, hindi siya nag-critical doon. At nag-October 3 lang ang kanyang plant. So, ito na, round 8. Buhay na buhay pa rin tayo dito. May 4 energy pa rin naman tayo. So, tira na lang tayo ng 2 Spice Surprise, isang Angry Lamb. Tingin ko naman, kung mag-shield man ito, mapapatumba na natin ang kanyang plant. Magtira tayo ng isang energy for the next round para saktong 3 cards, mapapatumba na natin yung beast na kalaban. So, tingnan natin. At ito na nga, tumira lang siguro siya ng 2 Carrot Hammer. Nag-gain energy siya doon. So, ito, angry lang. Huwag na siya mag-last stand. At yun na nga, hindi na siya nag-last stand. And ito na, 1v1 na kami ng beast ng kalaban. Meron tayong free energy. So, tira tayo dito ng 2 Star Shuriken. So, isang Swift Escape at 2 Star Shuriken. So, ito i-enter na natin dahil wala naman siya makapal na shield. So, tingin ko, mapapatumba na natin siya. At huwag lang makikritical katulad ng kanina para hindi naman siya mag-last stand. Ayan. So, Swift Escape, Star Shuriken at isa pang Star Shuriken and last stand. And that's it for our final arena match. Another victory! At napatumba rin natin ng 1-hit delete ang Turvy ng kalaban. Alright, at ang tamang sagot natin para sa ating pa-Gcash contest, ilang beses bang napatumba ni Butter ng 1-hit delete lang ang Turvy ng kalaban out of 6 arena matches? Napatumba natin ang 1-hit delete ng 5 beses. So, 5 times. So, congratulations to our 2 Gcash winners! At dito na nagtatapos ang ating episode para sa ating Contra Meta series laban sa mga Terminator. I hope marami kayong natutunan at na-enjoy nyo panoorin ang ating video. At abangan nyo, meron pa tayong panghuling Contra Meta series. Paano nga ba kalabanin ang mga healer na type ng mga plants? Yung mga nasa likod na napakahirap patumbayin lalo na pag nag-blood moon. So yun ang ating magiging final episode para sa ating Contra Meta series. So that's all for this vlog. Please don't forget to like this video, subscribe to my channel, and also hit the notification bell so you can get notified every time we release a new video. So once again, thank you very much guys for watching and see you again in my next video. Bye!